Hey guys, what's up? My name is Sean Win, and today pag-usapan natin itong hindi ko alam kung challenge ba to or what. Pero yeah, challenge ni attorney Ferdy Topacio, si Senator Hontiveros, no? Na idemanda siya ng libel para magkalabasan na di umano ng mga ebidensya. Dahil mukhang naka-jackpot na itong si Hontiveros sa kanyang tanim ebidensya. Okay guys, dun sa mga hindi pa nakakalam, this week lang may lumutang na isang testigo ni Hontiveros at umamin na hindi niya na di umano masikmura ang mga pinagagawa nitong si Senator Risa Hontiveros. So basically mamaya magla-live po tayo para online live po natin. Bibigyan ng reaksyon yung sinabi nitong testigo ni Hontiveros na lumutang at umamin. Okay? Na siya ay binabayaran di umano. Ang natatawa ko while I was listening to the guy, no. He was paid about 12,000, no. At staff pa mismo ni Hontiveros ang magbabayad di umano sa kanya. And then he also mentioned that he stayed doon sa condo unit ni Hontiveros for some time, no. Every now and then pagka pinapatawag, what do you call that? Siya ay sinusundo dun sa condo unit na yun. So mamaya papanoorin natin ng buo at magbibigay tayo ng sarili nating mga reaction. Hindi lang ako, pero ang ating mga katambay is magkakaroon ng opportunity na mag-react din dito. Ang nakakatawa, kakaiba tong naging rest back mismo ni Attorney Freddy Topacio. Pakinggan natin, no? Ang sinabi ni Attorney Topacio dito. Mga testigo na nagsasabi, Risa, demanda mo ako ng libel ha, para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na binayaran mo sila. Sa gitna ng iskandalong kinasasangkutan ni Senadora Risa Hontiveros, kaugnay sa pagbawi ng salaysay ng isang testigo, ibinahagi ni Attorney Ferdy Topacio ang kanyang personal na karanasan sa Senadora. Si Risa Hontiveros, diba may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Kibuloy, laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan eh. Kasi ako personal, nakausap kami na mga witnesses na binayaran, sinasabi nila na binayaran sila ni Risa Hontiveros. Dalawang instances, personal. Kausap ko unang-una, yung kay Kian, yung na-convict naman yung mga pulis. At talaga naman kung may kasalanan, karapat-rapat naman talagang convict. May justice. Oo, may justice. Pero noong una, lumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras. Ayan, buhay na testigo ni Congressman Jing Paras. Yung tatay ng isang bata, nagre-reklamo, minor ito ha. Kinuha daw yung anak niya sa kanya nang walang pahintulot ni Risa Hontiveros. So lumapit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay, nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang opisyal ng CIDG, kasama yung VACC, yung Volunteers Against Crime and Corruption, kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin si Senator Risa Hontiveros. Natakot yata nung nalaman may CIDG, hindi kami hinarap, wala daw. Sabi noong staff niya. Although, sabi ng mga tao roon, nandun daw. Hindi na namin pinili, siyempre. Ayaw naman nating bastusin yun, senador yun eh. Senator of the Republic. That's number one, ha? Number two, yung sa Farmally. Diba, hinarap namin sa media. Yung isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Risa Hontiveros sa pamamagitan noong abogada na connected kay Risa Hontiveros, miyembro ng kanyang staff. Ayan, nasa akin pa yung video. Nandyan pa rin sa online, yung testigo yun, yung video ng testigo. Kaya hindi lang may pagkakaila yun. Yung kay Kian, nandyan pa rin po online pag ni-research nyo. Kaya etong lumabas pong testigo na nagsasabing, binayaran na naman siya ni Senator Risa Hontiveros para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, strike 3 na yan kay Risa Hontiveros. At huwag nyong sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports yung aming sinasabi. Sapagkat personal po, nakausap ng inyong abang lingkod, yung tatay ng minor na kinuha nung grupo ni Risa Hontiveros. Pati yung sa Farmally, kausap ko po, nandoon po ako nung binibidyo yung kanyang testimony. Nandoon po ako. Kaya
Etong pangatlo, hindi ko alam ito. Nakita ko lang sa media. Pero ako'y naniniwala sapagkat because of pattern sa batas, sa law and evidence, Okay, ito pa yan. Ito pa yung medyo questionable. Tandaan nyo, mainit na mainit siya kay Alice Guo at saka dun sa isang, sino ba pangalan nun? Basta, kanasuhan din. Kliyente nga ni, ni Attorney Tipacio. Diba? Hindi ko naman inaano si dating Mayor Alice Guo, no? Ang inaano lang natin is yung credibility ng fact-finding nito ni Risa Ontiveros. Very questionable now. admissible yung mga previous acts to prove pattern. Opo. Halimbawa, ikaw ay inakusahan na binubugbog mo yung asawa mo. Opo. O yung binubugbog mo yung girlfriend mo. Okay. Paglalabas so ng dating girlfriend mo na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun pwedeng ebidensya na guilty siya na binugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Opo. Pero evidence yun to show pattern. Pattern of behavior. At ang pattern po ng behavior ni Risa Ontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. At dapat po yan ay imbestigahan ng Ethics Committee ng Senado. At siguro may papayo ko dito sa abogado ni Pastor Kibuloy na naghain ng Ethics Committee complaint pagdating ng 20th Congress doon sa Senado. At sasamahan ko po siya kasi kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Senator Risa Ontiveros. So, at saka, Risa, demanda mo ako ng libel para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na pinayaran mo sila. Andyan pa rin yan. Risa, sige, banatan mo ko. Mag-upakan tayo. Bago may sasabihin pa sila, kaya daw tinitira, inuupakan ng iba si Risa Ontiveros, threat daw kay Sara Duterte. Sa 2028, haler, Sara Duterte po, naka 33 million votes. Si Risa, both times, natalo pa nga yan sa Senado, di ba? Both times na nanalo siya, kulelat siya. So anong threat ang pinagsasabi nyo? Pero attorney, God willing na lang kung sino ang maupo. Doon tayo maghintay. Pero dapat malaman natin ang karakter ng mga gustong magpangulo. Yun na, diba? tama. Fair game, even Sara Duterte, yung history Tama. niya is fair game. So with Risa Ontiveros, so with any other prospective presidential candidate. Risa, demanda mo. Patay na. Which is, there's a big chance, guys. There's a very big chance na yung mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, mag-file ng Ethics Committee complaint. Diba? Mag-file ng Ethics Committee complaint. And if that happens, proven, no? Na totoo nga, tandaan nyo, ang pinakamatindi, take note, pinakamatindi na pwedeng kaharapin ito ni Hontiveros ay expulsion. At the same time, pwede rin siyang makasuhang kriminal. Diba? Diyan sa kanyang ginawa. No? Yung pagharap mo ng testigong peke, no, that's falsification. Okay? Dito naman sa lalaki, perjury. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng mga statement kapalit ay halaga. And definitely, ano ba ang magiging? Ito yung tanong natin kay Risa Ontiveros. Ano ba ang magiging niya sa mga ginagawa niya? Okay? I totally agree with Attorney Topacio. Pangatlo na to eh. So there's already a pattern. Diba? Same person, same doing. Just different, persons involved. Magugulat pa ba tayo kung biglang may lumitaw din na magsasabing binayaran din sila? No? Para tumistigo laban kay Alice Guo? Hindi naman sumikat si Ontiveros dun sa issue niya kay Alice Guo eh. Diba? Or even dyan kay Gatchalian. Sige nga. Actually, naglabas na ng statement itong si Senator Risa Ontiveros. Mamaya pag-usapan natin yan, guys. But for now, imagine niyo yung recommendation nito ni Attorney Topacio, no, is mag-file ng ethics complaint laban dito kay Ontiveros. And I'm very sure
No, naisip na yan ng mga kasama ni ni attorney ng mga abogado ni Pastor Apollo Quiboloy. So, baka ngayon nag-iisip-isip na si Hontiveros, so baka hindi na yan nakakatulog. Diba? So, good luck sa'yo, madam. No, sana magtagumpay ka na hindi ka ma-expel dyan sa Senado. Dahil pag na-expel ka dyan sa Senado, papalakpakan ka ng maraming Pilipino. Imagine mo, dalawa na nga lang kayo dyan na oposisyon. Tapos, masisipa pa kayong pareho. Well, with Senator Coco Pimentel naman, at least graceful exit siya. Pero itong si Hontiveros, kaya ito, nag-ambisyon maging presidente. Lord, diba? Ano yung sinabi niya rito? May ano tayo dito eh. Pakita nga natin yung yung eksena ni Hontiveros na she's open to run for president. You're gonna open, you're open to run for the presidency in 2028. Tapos, no, ganyan kang klaseng tao. Diba? Ayan, no. What a face! Watch Risa Hontiveros open to run for president in 2028. Diba? Well, first and foremost, you have to make sure that you're going to have more than 30 million votes. Milagro yan pag nangyari. Alam mo kung bakit? Pag ikaw nanalo, ibig sabihin napakalaki ng tulong sa iyo ng sino sa tingin niyo tutulong para manalo to? Kasi isa lang sisiguraduhin natin eh. Lalampasuhin lang to ni VP Sara pagdating ng 2028 election, effortless. Without doing anything, without saying anything. Effortless yan, guys. Kaya mga pagmumukha nito. Pagkakatiwala mo ba to? Tawag ko nga dyan Madam Index Card. Imagine mo, never pa yan nagkaroon ng sariling press ko, nagsalita sa plenary na walang hawak na index card. Siguro, naubusan na siya ng index card, kaya sa group chat na lang. Nagbabasa siya. Wala ba sariling pag-iisip itong si Kailangan niya laging guided by her staff. So, paano na lang kung wala yung staff niya na yun? Siguro chief of staff niya yung nag-ano sa kanya, nabubulong-bulong o gumagawa ng mga niya, index card niya. Because ang nangyayari, nagbabasa lang siya. Lagi lang siya nagbabasa tuwing nasa plenary hall siya, tuwing nasa press con siya. Tapos gagawin yung presidente. Diba? The worst part is, magpapahiring ka for what? Para lang may masabi ka na ginawa mo. Hindi mo ba alam yung tao na yan, pwedeng mag-recant yan? Mas lalo mapawalang bisa yung tawag dito, mapawalang bisa yung mga kinakaso nyo kay Pastor Quiboloy. At the same time, mapawalang bisa na pwede rin kayong habulin ng kaso o mag-counter kaso sa inyo ang kampo ni Pastor Quiboloy. Which is basically walang iba kundi ang magaling na si Attorney Israelito Torion. So maybe in the coming days, ikaw ay malamang hintayin to ni Attorney Torion. Hintayin ni Attorney Torion na by 2028 Congress,
ang sasalubong sa iyo ay isang ethics complaint. At the same time, dahil hindi ka naman na tawag dito, wala ka naman immunity to suit, so malamang sa malamang ikaw ay makakasuhan. We'll see how it will gonna go. Diba? Imaginein mo, binayaran mo na, kumanta pa, tapos ganun lang kababa yung binibigay. Siguro hindi lang niya masikmura yung mga pinagagawa mo. The other part is, may tawag dito, hindi lang niya masikmura. Ang kuripot mo pa. Ito malala. Saan ka kumukuha ng pera para pangsuhol mo dito sa mga to? Pera ba to ng taong bayan? Personal mong pera. Kasi kung pera to ng taong bayan, definitely, Attorney Torion can also file a case against you for graft and corruption. Diba? Anyway, good luck na lang sa'yo, madam. Sana masabi mo pa yung salamat kaayo, Mr. Chair.